Kinwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang paglaki ng yaman ni Senators Ping Lacson at Erwin Tulfo batay sa kani-kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sagot ng dalawa, tumaas ang kanilang yaman dahil sa nila'y mga lehitimong negosyo at real estate. Paiimbestigahan naman nila si Cayetano kaugnay sa umunoy ghost project sa Taguig. May unang balita si Jonathan Andal. Sa muling paggulong ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, sinabi ni Committee Chair Erwin Tulfo, iimbitahan nila si Lino Cayetano, General Manager ng PTV4 at kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinapaimbestigahan ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon. Dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Itinanggi ni Senador Cayetano na may ghost project sa Taguig. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Kinwestiyon din ni Cayetano ang yaman sa SALN ni Tulfo. Tugon ni Tulfo, wala siyang itinatago at wala ring problema kung imbestigahan siya ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. May real estate ako, meron ako consultancy, tapos meron akong mga business. Siya, saan kaya nakuha niya ng galing? Huwag niya sabihin private practice. Hindi naman siya nag-private practice. Bago ka magtingin sa dumi ng mukha ng iba, tingnan mo muna yung sarili. Kinwestiyon din ni Cayetano ang anyay pagdoble ng yaman ni Senator Ping Lacson sa pagitan ng 2022 at 2025, panahong wala ito sa gobyerno. Kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN tapos sinabi niya sa negosyo. Kinwestiyon din niya ang campaign funds noon ni Lacson. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? O, so plunder din ba yon? Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson, sumobra na si Cayetano nang atakihin nito ang pinakaiingatan niyang integridad. Anya, hindi dumoble kundi lumaki ng 4 na beses ang net worth niya sa 3 taong wala siya sa gobyerno dahil sa kanyang mga lehitimong negosyo na makikita sa kanyang ITR. Di raw tulad ni Cayetano na may budget insertion na 6.79 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act. May 2 proyekto umano na nagkakahalaga ng 75 million pesos ang hindi na ipatupad. Dagdag niya, tumanggap din si Cayetano ng 25% kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Buwelta ni Lacson, nagbibilang na siya ng mga impormante at testigong anyay handang magbigay ng ebidensya para may kalagyan si Cayetano sa New Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ngayon ang mga isinasangkot sa flood control scandal. Senator Panglito Lacson, nakatingin ka sa Taguig. Bakit? Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Sinisikap ang kunin ng pahayag ni Senate Minority Alan Peter Cayetano kaugnay sa insertion sa 2025 budget na tinutukoy ni Lacson. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, iimbitahan nila si PTV4 General Manager Lino Cayetano, gayon din ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni Saldico sa susunod na hearing ng komite kaugnay sa flood control projects. Wala pang tiyak na petsa kung kailan ang susunod na hearing pero gagawin daw ito pagkatapos ng July 27, araw ng State of the Nation address ng Pangulo.